Hello everyone! Welcome to my vlog. Diretso na po tayo. So yung masking tape po, yan po yung ginamit ko para makuha ko yung tamang sukat ng mga pag-drillan ko na pagkakabitan ng range hood na yan. So ito na po yung proseso. Meron po ako itong drill. Pinili ko po yan nung kasal namin ng husband ko at saka yun yung key ng drill niya para mailagay yung basta drill bit kumbaga. Drill bit. Tapos yan, nag-drill na ako dyan. And yes, ako lang po yung gumagawa nito kasi ito po yung forte ko. Hindi po ito forte ng husband ko kasi graduate ako ng industrial engineering and yung teacher po namin is pinatry niya po sa amin tong lahat. And by the way, sa part na to, nilinis ko na po yung ilalim ng drill ko para mawala yung alikabok. Tapos nilagay ko na po yung tocks at saka pinukpok ko na siya ng martilyo. And by the way guys, kailangan yung linisin yung ibabaw ng tocks. Kung hindi siya pantay, kumuha lang kayo ng cutter at i-cut nyo. And then, pukpukin nyo. Okay? Para talagang baon na baon. So yes, experience ko po to nung college pa po ako. By the way, 23 years old ako, nakapag-college ulit at kumuha ako ng engineering course which is 5 years. So, I graduated at 28 years old. So, hindi pa po huli ang lahat. Full-time student pala ako doon. Full-time student and full-time call center agent nung third year until 2 months before the graduation. Saka pa po ako nag-stop sa pagtatrabaho. Sobrang nakakapagod po nun. Umiiyak na lang ako bigla sa jeep. Pero raos ko naman po. And I really thank God for that and for this talent. Ang dami kong ang dami kong na pag-aralan sa IET vet namin. I thank my professor also kasi pinatry niya talaga kami kahit IE kami. Wala siyang paki kung hindi kami ME. Basta dapat ma-try namin pati nga yung the grind, yung lathe machine, at saka yung pag-welding na try po namin yan. So, dito pala, naglinis muna ako before ako proceed pa sa iba kasi mas okay yung wala ng alikabok. And by the way guys, dito, sa range hood pala na to, dalawa yung option mo. Pwede sa likod niyan or dito sa top ang labasan ng hangin. And ito yung pinili ko. Kaya ito yung binutasan ko. Akala ko madali lang kasi sabi nung nito sa amin, nag-offer. Sabi niya, pukpukin niyo lang, ganito, ganyan. Sus, hindi naman pala ganun kadali lang siyang ipukpok. Kaya ito, nag-improvise na lang ako. Buti may ganito ako. Yung pang ng mga PVC. Yun, pang hold. Diba may yung pako, may pako. So, yun yung ginamit kong pang pukpok at saka pang sa gilid para ma-open siya. Just make sure na wag niyong masyadong lakasan agad-agad yung pagpukpok. So, dahan-dahan pa rin hanggang sa ma-open siya. So, yan yung 4 na key points na dapat mong pukpukin para ma-open yan. Madali na lang naman kunin yung pag nasa ilalim na. Tapos to, nakuha ko na nga. And then, yan, yung cover naman niya, yung cover para pag hindi mo ginamit, magtitiklop siya on its own para hindi tayo pasukin ng mga insekto. Diba? Pero dapat may cover din kung lalagyan nyo na siya ng yung tube para labasan ng hangin galing sa loob. Okay? So, yes, hindi po alam or hindi po sanay ang asawa ko sa mga ganitong bagay kaya ako po yung gumagawa since na experience ko naman to sa dati sa pag-aaral ko ng college. So, to everyone who is currently working on their goals, lalo na sa mga mahihirap tulad ko, fight for your goals lang talaga guys. Keep praying and asking God for wisdom and na rin, lakas ng loob at saka good health para matapos talaga natin. So dito pala sinukat ko na kung tama ba.
And yes, tamang-tama. Tamang-tama po talaga siya. So dito kailangan ko na talaga ng assistance ng husband ko kasi medyo kabigatan, 6 kilos po yan. And alangan naman na maglalagay pa ako ng maglalagay pa ako ng screw. And by the way, may parang washer, yung tingga, kung alam nyo yun, yung pangtakyan. Yan, kailangan po siya. Free na pala. Dala na siya ng range hood na yan. So, ilalagay mo lang. Hindi ko na napakita kasi nakalimutan ko na kasi napagod talaga ako doon kakapukpok. Mas madali yung pagdidrill kaysa sa pagpukpok ko nung sa top na cover ng exhaust. Talagang napagod ako doon. And yeah, ayan, natapos na rin kasi ayoko talaga sa pag-screw mga guys, kasi ang sakit sa kamay. And then, meron akong nabili na yung electric na pang-screw talaga. Kasi hindi ko pa siya na-try, hindi ko pa napag-aralan kung paano gamitin. Tinamad na ako, kaya screw na lang, yung manual na lang na screw. And na gawa naman ni hubby. So, yan, na gumamit na muna kami dyan ng extension cord kasi hindi aabot dun sa outlet. And anyway, yung extension cord na ginamit ko is 250 volts at yung range hood is 230 volts. So, carry lang po siya. And then dyan, nakalimutan ko, I remember na dalawa yung option mo dyan. Kung yung hangin is ipapalabas mo doon sa cover na tinanggal ko, or dyan na muna sa harapan. Kasi, yan, kung nakita nyo, tinatch ko yan. Kasi nakalimutan ko kung saang direction ang para dyan sa harapan. Pero dahil nga na-open ko na yung cover, yan, yung cover, pag inopen mo yan, so syempre may lalabas ng hangin dun sa ibabaw, kaya pinatong ko na lang siya dun sa cover na rin. Kasi nga, yung cover na pinakita ko kanina sa inyo na may open and close, yun yung para sa, niready ko na lang siya yan. Niready ko na lang siya. So, na-realize ko nga, okay, tinanggal ko pa yung cover, kaya na-open din yun kahit yung front yung gagamitin. So, ganito lang po kadali ang pagmamount pala ng range hood na to. And that's it for now. Don't forget to like, subscribe, and hit the notif button. Thank you!